Well, pareho lang ang pakiramdam mula nung nagsimula ang gulo, alam mo yon. Pero kumpiyansa kami sa aming depensa militar at kumpiyansa kami sa kung ano ang kaya naming gawin. At syempre, hindi lang namin pinoprotektaan ang mga mamamayan ng UAE. Pinoprotektaan din namin ang lahat. Pinag-uusapan natin ang mahigit 200 nasyonalidad sa United Arab Emirates na nagsisikap lang na maghanap buhay para may maipakain sa pamilya. Panibagong banta na naman mula sa teroristang rehimen. Pero ganyan talaga sa IRGC, hindi ba? Tema? Hayagang tinatakot ng Iran ang mga paliparan ng Dubai at Abu Dhabi, pati ang pantalan ng Jebel Ali, mga infrastrukturang pundasyon ng ekonomiya ng UAE na binabantaan ng Islamic Republic. Ang UAE, Hanggang ngayon, masasabi mong tumugon gamit ang diplomatikong pananalita na nanawagan ng pagpipigil. Sa tingin mo ba ay isang mahinahong tugon yon? Isang palatandaan ng kumpiyansa na hindi itutuloy ng Iran ang kanilang banta. Sa tingin mo ba naghahanda ang Abu Dhabi para sa bagay na ayaw nilang mangyari? sa tingin ko pareho lang. Laging mahinahon ng UAE sa pampublikong pahayag dahil hindi nakakatulong sa seguridad ang pagtaas ng tensyon sa salita. Kasabay nito, ang mahinahong diplomasya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng paghahanda. Alam mo, matagal na nag-i-invest ang United Arab Emirates para protektahan at pangalagaan ang kanilang mahalagang infrastruktura at maganda sa iba't ibang sitwasyon. Kaya nakikita ko ito bilang kumpiyansa na sinusuportahan ng kahandaan, higit sa lahat. Ngayon, masasabi mong maging maingat ang UAE sa sigalot na ito. Hindi pinapayagang gamitin ang teritoryo nila laban sa Iran. Pinapanatili ang mga lihim na komunikasyon, iniiwasan ang direktang panganib. Masasabi mo kahit na malinaw naman, alam natin yon. Ang UAE ang pinakatinamaan ng Republikang Islamiko sa mga nakaraang alon ng sigalot, higit pa nga kaysa sa Israel. Ang pagbabanta ng Iran ay nagpapakita na may limitasyon ang pagiging neutral nito. Kaya siguro ang tanong ko sa iyo ay kung sa tingin mo ba ang estratehiya ng UAE na manatiling hindi nakikialam ay matatapos na sa puntong ito at makikita natin ang mas seryosong reaksyon mula sa UAE sa pagkakataong ito? Hindi ko iniisip yon. Ang estratehiya ng UAE ay hindi talaga tungkol sa pagbibigay ng garantiya ng ganap na proteksyon. Tungkol ito sa pagbawas ng panganib hanggat maaari at sa pagpapanatiling bukas ng mga diplomatikong linya ng komunikasyon. Sa heograpiya, hindi kayang ganap na ihiwalay ng mga estado sa Gulpo ang sarili mula sa tensyon sa reyon. Gayunpaman, ang pagbabanta sa civilian infrastruktura gaya ng mga paliparan at mga komersyal na daungan ay pabaya at nagpapahina sa katatagan ng rehiyon. Kung nagbabanta ang Iran, mas marami itong sinasabi tungkol sa pagtatangka ng Iran na dagdagan ng presyon kaysa sa diskarte ng UAE. Mabilis lang na tanong para sa'yo. Sa tingin mo ba ay nagbago ang pananaw ng mga tao sa United Arab Emirates tungkol sa Israel, lalo na ngayong may mga ulat na tumulong ang Israel na pabagsakin ang mga misil ng Iran? Hindi ako naniniwalang may ganung mga ulat at hindi rin ako magtutuon sa mga ulat tungkol sa mga particular na sistema. Ang UAE ay gumugo ng ilang dekada at 10-10 bilyong dolyar sa isang patong-patong na network ng depensang panghimpapawid at panlaban sa misil. Simula nang magsimula ang labanan, tulad ng sabi mo, nakapag-intercept na ang UAE. Siguro 3,000 banta mula sa himpapawid, kabilang ang 500 ballistic missiles, 20 cruise missiles at mahigit halos 2,000 drones. Kaya kapag pinoprotektahan mo ang mga asset gaya ng Dubai International na may 10 milyong pasahero taon-taon at Jebel Ali, pinakamalaking pantalan sa gitnang silangan, inaasahan ng ganong pamumuhunan. Ang estratehiya ng depensa ng UAE ay nakabatay sa pagiging handa at pagkakaroon ng kakayahang pumigil sa pag-atake. Mahalaga na matagal nang namuhunan ng UAE para siguraduhin ang kakayahan nitong protektahan ang mga mamamayan, infrastruktura at ekonomiya nito. Pero sa totoo lang, ang sentimiento laban sa Iran ay palaging ganun pa rin. Pinag-uusapan natin ang rehimeng ito na sa totoo lang ay ginagawang bihagang lahat ng tao sa buong mundo. Hindi pa sila nakikilahok sa isang isa sa isang tunggalian. Laging ako o ako laban sa mundo. Sa madaling salita, kapag bumagsak ako, pati mundo babagsak. Alam mo yon? Iyon ang nararamdaman. Sige, Majid. Gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Talagang interesante marinig ang pananaw mo at pinahahalagahan ko ito. Salamat.